is like a treasure in the hidden field. Matthew 13 verse 44. Magandang oras, magandang buhay mga katiyats. Meron tayong bigyan ng analysis ngayon, partial analysis. Ito yung pinadala sa atin na magandang marker na pagkaganda nito. Nasa creek at hugis nga siya na palaka at nakatingin paitaas doon sa maliit na waterfalls. Eto. Ngayon, ang tanong ni Katiets, saan ba pwede dito? Okay, ang dalawa kasi ang ating paraan nito. Of course, para hindi gaanong mapagod sa pag-detect sa buong area, ay kailangan malaman natin kung saan banda. Estimated lang kung saan tayo mag-detect. Diba? Kung i-detect natin to lahat, ay talagang matatagalan at mapapagod kayo. Sa layo ba naman ng mga distansya niyan, di ba? Kapag nakatingin pa itaas ang palaka, medyo malayo-layo yan. Kaya ito, kunin natin ang angle ng kanyang likod. Tapos idiretso natin doon sa itaas. Okay, so ito ang unang area na search. So malaki-laki rin, pero okay na. Kaysa uubusin natin lahat pag-detect yung area na yan. Ngayon, merong sikreto ang palaka sa nasabi ko na noon. Kapag ganito na mga bato na naka-slanting ang likod tapos nakaganyan, lupa to. So ang isa ay target pa itaas, pero minsan ay meron itong nasabi ko na ito, minsan ay meron siyang nilagay na maliit sa kanyang likuran dito. So kunin din yung anggulo ng likod ng palaka. At kung saan tatama yun, doon mag-test dig. So dito ang test dig niyan. So kung i-apply natin dito sa bato, ito matulis tong puwit. So pwedeng araw nga yan. Okay, so dito na banda sa likuran niya. Tested na yan. Naikwento ko yung nakilala kong matandang treasure hunter na nakahukay ng diamond na nakalagay sa parang garapon. Sa puwitan yun ng ganitong klaseng bato na naka-slant ang likod na parang palaka. Okay, so ito yung ating dalawang i-detect. Ang likuran ng palaka kasi matulis yung likod niya, matulis ang puwit. Ang ulo naman ay nakatingin nga pa itaas. So itong ating number 1, i-detect dyan. Hindi naman pwedeng mag-test dig tayo kaagad yan. Kailangan talaga ma-pinpoint ng inyong locator. So kung meron kayong locator, locate nyo. Kung wala ay dowsing lang muna kayo. Mura lang naman ang dowsing, di ba? Napagawa lang yan, pwedeng gawin. Kaya nga lang ang paggamit lang yan ang mahirap kasi ang kailangan talaga ng mastery ang paggamit ng dowsing. Kung meron din kayong pendulum ay maganda, ay lalo na kung meron kayong scanner, di ba? At mga deep seeking metal detector. Ngayon, kung pag-usapan natin yung mga detector na yan, ay walang ibang legit store sa buong Pilipinas na merong display kapag pumunta kayo doon ay ang Bourbon Electronica. Bourbon Electronica, tawagan nyo si Roniel, ating kaibigan yan. Roniel Bourbon, 0975, ang kanyang numero 6675 030. Yan. Roniel ang hanapin nyo kasi yun lang ang kilala ko doon at kaibigan. So maestima kayo kapag tatawag kayo doon, sabihin nyo ako ang nag-recommend sa inyo. 0975-6675-030. Lahat ng klase ng kagamitan sa treasure hunting meron na doon. Merong scanners, of course. Germany, Turkey, walang China, walang China. Huwag kayong bumili ng China kasi mababaw lang talaga ang detection ng China.
at hindi pulido ng mga gamit. At isa pa kalaban natin ng China, di ba? Okay, so meron na tayong dalawa na area, itong dito at ang likuran. Itong likuran medyo maliit lang ang area kasi naka-point na yung puwet niya eh. So dito ang tinuturo. So ito na lang. Pwedeng diretsuhin pag diretsuhin pag test dig. Pero itong itaas ay napakalaki ng area oh. Tiningnan niya. Okay, ngayon kung itong dito meron kasi parang marka diyan no. Itong gilid. Kita nyo ba yan? Mga ka-TEDs? Ito. Ano ba yan? Square ba yan o bilog? Kung bilog yan o square, ay treasure on the spot ang kahulugan yan. Kung square o bilog. So kung treasure on the spot, dito lang yan na area. Kasama ang bato na prospect. So dito to nakaharap po. So kung yan ay square or circle, treasure on the spot, pwedeng treasure under or treasure in front. Kaya ito ang target niya, ito na area. Ngayon, tubig kasi yan, mababaw lang yan kapag tubig. Pwede pinatungan lang yan ng bato. Katulad nito, merong bato dito. Pwedeng pinatong yan, nandun sa baba niya, nandyan ang concrete box na maliit. Okay, parang ganito, pinatong yung malapad na bato, ano sa baba niya ang box. So mababaw lang kapag mga creek, nasa 1 meter lang yan, tapos pinatungan ng malaking bato. Okay, so kapag may metal detector kayo ay i-detect nyo rin ang loob ng bato. Pwede kasi na merong nilagay dyan na maliliit na item tulad ng ginto na half kilo, yun yung parang puspuro lang kalaki, at pwede rin na mayroong diamond na isinuksok sa butas. Kaya kung walang kagamitan, pukpukin nyo lang ng martilyo ang palibot ng bato, pukpukin nyo lahat ang likod, at kapag tumunog na parang hollow sound, yan na yung oras na biyakin ng bato. Okay, at pwedeng nasa baba lang nito ng palaka kasi merong sign siya dito sa gilid. Ito, kung yan man ay sabi ko na kanina square o circle, ito ay treasure on the spot. So ang treasure on the spot pwede ring kasama ang under nya. So treasure on the spot, bilugan natin na kapag on the spot hindi yan malayo. So dito lang yan kasama ang bato at ito na area. Yan ang treasure on the spot. Pero kung pagbasihan natin yung ulo niya, so dito tayo sa number 1 na i-survey, i-detect ang lugar at ang likod niya. Ang number 2, ang number 3 is treasure on the spot. Pwedeng sa baba niya, pwedeng sa loob ng bato, at pwedeng sa gilid lamang. Alright, yan lang aking analysis mga katiyat. Shout out sa lahat ng nanonood ngayon, at sa mga bago pa lamang, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang ating channel para palagi kayong updated kung meron tayong mga bagong uploads. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.